duplex unit na may malaking lot area, may complete turnover, may semi-complete din. At the same time, located lamang sa heart ng 13 Martires Cavite. Isang sakay mo lang, nandiyan ka na sa mga establishments na kailangan natin pang araw-araw. Napaka-affordable at perfect na perfect para sa iyong pamilya. I-check nyo na po ito. Good day mga Kayor Homes! Nandito po tayo ngayon sa Barangay de Ocampo, 13 Martires Cavite. And for today's house tour po, i-feature po natin ang isa po sa project po ni 1988 Development Corporation, si Erinville. Si Erinville po natin ay merong phase 1 at phase 2. Dito po, sa ngayon, dito po tayo sa phase 2 at i-feature po natin ang kanilang mga duplex unit na may malaking lot area, kaya perfect na perfect ito kung gusto mo ng malaking space. Pero bago natin ito tignan, first, please make sure to subscribe sa aming YouTube channel and i-click nyo na rin po yung notification bell para whenever na mag-upload po kami ng panibagong mga YouTube house tours at mga updates sa mga project, kayo po yung mga unang makakita dito at maging updated po kayo. Kami rin po ay nasa Facebook, sa TikTok, so please click like and follow para maging updated kayo sa aming mga postings at pwede rin po kayong mag-inquire dyan. Again, ako po si Carlo Felices together with my team sa likod po ng camera. And welcome po kayo to another Your Homes House Tour. Ang project po natin na si Erinville, again, ay located po sa De Ocampo, 13 Martires Cavite. Meron po tayong phase 1 at phase 2 po dito. So yung mga nasa phase 2 po natin, meron po tayong mga ilang unit po dyan. Nandyan po yung ating mga bungalow. Makikita nyo po yun sa screen. And yung mga bago po nating unit ngayon na duplex, nandito po yung located sa phase 1. Yan po yung feature po natin ngayon. Ang phase 1 po natin ay meron pong 1.9 hectares. Kaya po, hindi po ganun kalaki ang community, napakaaliwalas lamang. Kumpleto rin po ang ating amenities, makikita nyo po yun sa screen. Napaka-accessible din po ng ating lugar na ito. Paglabas po natin dyan sa highway, nandiyan na po yung mga established na kailangan natin sa pang-araw-araw. Meron po dyan palengke, schools, yung SM po natin, hospital, at iba pa. Kung kayo naman po ay pa-Manila naman po, dyan po sa ating 13, pagkalabas po natin ng highway, may mga sakayan na po dyan. Ang access po natin dyan ay pa-Cavite. Meron din po dyan pa-Aguinaldo. Pero yung mga taga-13 po talaga, dumadaan na sila pa Cavitex. Meron po tayong mga van dyan. At so madali po ang transportation natin dito. Kahit po kayo ay nagtatrabaho sa Manila. Kung patagaytay naman din po kayo, malapit lang din po dyan. Dahil tayo po ay nasa Cavite or nasa 13 Martires, flood free po ang ating area. Ang duplex unit natin dito kay Erinville ay meron pong floor area na 44 square meter. Yan po yung ating standard sa ating floor area. At meron po tayong lot area na 72 square meter. At meron din po tayong 80 square meter. So kung gusto nyo po na mas malaking lot area, pwede po yan. Meron po tayo dalawang turnover po dito, may complete at merong starter. Sa starter po natin para siyang semi-complete. Medyo kaunti rin lang naman po ang ipapagawa natin pag tayo po ay starter. Wala lang po siyang tiles at partition sa second floor, pero may first coating na po siya ng pintura. So mamaya papakita ko po yun sa inyo. Pero sa ating complete po, naka-tiles na po yun, may partition sa second floor, lilipatan na lamang po. So ang ating unit po ay may 2 bedroom. Sa complete po natin, provision for 2 bedroom naman po sa ating starter. The same time po, meron tayong 1 toilet and bath, may living room, may dining area, may kitchen area, meron po tayong service area at kung mapapansin nyo po dahil tayo ay 72 square meter ang ating lot area, malaking malaki po ito at meron tayong space for parking. Ano pang hinihintay natin? Tignan po natin ang napakagandang unit po na ito. So dito po, kung mapapansin nyo, ito na po ang ating pagkakadesign ng bahay. Dahil tayo po ay duplex, meron po tayong katabi na isa lamang. And then, nandito na po ang ating perimeter line. Meron tayong poste dyan sa gitna. So, tayo po ay 72 square meter po dito.
Kaya kung mapapansin nyo po, malaki po talaga ang ating lot area. Dito po sa harapan, meron almost 2.5 meters. Marami pa po tayong pwedeng gawin dito. And dito po sa ating side, ito po ay around 3 meters. Kaya mapapansin nyo po, kahit po meron kayong malaking sasakyan, kasyang-kasya po dito. Tara, ikutin po natin dito sa likod. Meron po tayong setback dito sa ating 72 square meter na 2.5 din po. At kung mapapansin nyo po, ito po, nilagyan lang po nila ng linya para magkaroon po tayo ng guide. Kasi sa 72 square meter po natin, hanggang dito po yan. Pero pag ang nakuha po nating unit ay 80 square meter naman po, sa lot area, hanggang dito naman po yung unit natin. So, mas malaki po. Kung gusto niyo po ng mas malaki, meron kayong option. So, ito rin po yung itsura ng ating likod. Mamaya, may access po tayo dyan. Titignan din po natin yan. Meron na po silang initial na bubong dito. So, dahil tayo po ay duplex din ang unit, pansin niyo po tatlong sides po ng ating bahay, may bintana na po yan. Explain ko po yan sa inyo pagpasok po natin sa loob. Ito na rin po ang ating pagkakadesign ng unit. Napakasimple lamang po ng pagkakakulay po nila. Meron po tayong gray dyan at white. So, yan na po yung expect natin sa ating turnover. So, dito po sa harapan, meron rin po tayong initial na bubong. At kung mapapansin nyo po, tayo po ay naka-sliding window na po dyan. Kaya na ganyan na po yung pagkaka-turnover natin sa harapan po ng bahay. Maliban po sa likod at sa likod. Naka-jalousie po yan. So, pasokin pa natin ng bahay. Tara! So, una natin tignan ang kanilang complete turnover. Pero bago natin ikutin yung bahay, pansin na pansin po ang ating pintuan. Mas malaki po siya sa standard. At the same time, bakal na rin po ito. Gantong-ganto po yung pagkaka-turnover natin. Isang kagandahan nun dahil meron tayong idagdag sa safety ng ating family. So, ito na pa ang pagkaka-turnover niyan. So, ngayon, nabanggit ko kanina, tayo ay titignan natin yung kanilang complete turnover muna. So, dito sa complete turnover, kung ano po yung makikita nyo ngayon, gano'n na po yung pagka-turnover sa inyo. Again, ang ating floor area po dito ay 44 square meter. So, yan na po yung up and down. In case po na gusto nyo pong ipa-extend ang inyong bahay, pwede naman po yan. Sa extension po natin, meron lang po tayong construction bond na babayaran dyan. Minor po, yung dito po sa loob ng bahay na ipapagawa po natin, that is 12,500. And then, kung tayo naman po ay major, papalagay po ng gate or extension sa likod or sa gilid, yan po ay 22,500. So, refundable naman po yung 10,000 sa minor at 20,000 sa major. So, meron lang po tayong mabayaran na 2,500 para po sa inspection po yun. Sa developer na po yan. So, ngayon po, ito po ang ating space for the living area. At kung mapapansin nyo po, ang laki niya po at marami po kayong pwedeng gawin dito. So, gantong-ganto na rin pagkaka-turnover natin dahil tayo ay complete. May tiles na po yan. Fully painted po ang walls. Ceiling po natin. Painted na rin po. At dito po yung sa harapan natin, yung ating sliding window. Kasi dito po yung ating living area. Katabi po ng ating living area, dito po natin pwedeng ilagay ang ating dining area. So, dito po sa dining area po natin, pwede tayong maglagay ng 4-seater na dining table. Kasya-kasya po yan. At meron pa po tayong jalousie pintana dito po sa side po na to. So, maganda po yung pagpasok ng liwanag at ng hangin. So, dito po, katabi po ng ating dining area, yung ating kitchen area na kung makapansin nyo po, ang ating kitchen countertop po ay complete na po ang pagkaka-turnover. May tiles na po yan. Meron pa tayo dito sa side na tiles. Ito na rin po yung ating sink. Stainless na po yan. Ito po yung faucet. Meron na po tayong naka-ready po dito saksakan para sa ating mga kitchen appliances. Sa ibaba po natin, kasama po yung turnover dito yung ating mga cabinet. So, and po yung expect natin sa turnover ng ating kitchen countertop. Nag-ready po sila ng space dito. May saksakan din. Dito nyo po pwedeng ilagay yung ating refrigerator. So, minimal pero ang ganda po ng pagkaka-maximize po nila ng space natin. Katabi po niyan is yung ating toilet and bath. Dito po sa toilet and bath natin, complete na po yung pagkaka-turnover. So, as you can see po, may tiles na po tayo dyan. May tiles din po tayo sa ating mga walls. Fully painted ang mga walls din po pagkatapos ng tiles at yung ceiling po natin. Meron na po yan at meron na rin pong pintura. Sa fixtures po natin, kompleto po yan. Meron po tayong shower. Meron po tayong saksakan. So, kung gusto niyo pong maglagay po dyan ng heater, naka-ready na po yan. Meron po tayong toilet paper holder. Meron po tayong toilet, lavatory, at meron po tayong ventilation po dito sa side po na to. Ang ating pintuan din po dito sa ating toilet and bath ay PVC na rin po yan. So, hindi na po siya madaling masira kahit pumagsa. So, dito po, katabi ng ating toilet and bath, yung access naman po natin para sa ating service area. So, dito po,
bakal din po yung pintuan natin. At ito po yung naturo ko na kanina. So, para lang po makita natin from loob yung ating space dito po sa labas. So, ayan po, meron na po naka-ready ditong saksakan. Kung dito po natin ilalagay yung ating laundry area. So, dami po magagawa dito sa space na to. So, in case po na gusto niyo magpalagay ng extension, pwedeng-pwede po yan. So, tara, pasakin po natin ulit ang loob. So, bago po natin makalimutan, nandito po ang ating circuit breaker. Again, sa turnover po ng unit po na ito, ibabayaran lamang po tayo na 17,500. Yun na po kasama yung pagkabit po ng kuryente at tubig po natin. So, papasa na lang po tayo ng requirements at sila na po yung magpa-process niyan. Para pagkalipat po natin, meron po tubig at kuryente. Kasama na rin po dun sa 17,500 yung move-in natin at yung monthly due natin for 3 months. Pag-usapan nyo na lang po yan sa inyo. OWAS. Same time po, kompleto po yung saksakan sa bawat part po ng ating bayat. Lagayan po ng ilaw. So, ganyan na po yung pagkaka-turnover natin. Nakita po natin yung ating ground floor. Bago po natin i-check yung second floor, ito na po ang ating pagkaka-turnover ng hagdanan. May planks na po tayo doon na wooden, no? At tayo po dito ay naka-tubular. Meron lang po tayong sementado po dito bago po yung nilagay yung planks. So, pagkatapos po ng 4 na steps ay yun na po ay wooden. Ganda po. So, dito po, bago natin mag-proceed, meron po tayo fixed na bintana po dito para meron tayong natural light na papasok. Kasi po, mostly po sa atin, gagawin na natin ng partition dyan sa second floors. At least, pag umaga, hindi nyo na kailangan magbukas ng ilaw. So tara, akitin po natin ang second floor. So pag-akit natin, tamang-tama po ang ating space para sa pag-akit ng mga gamit, hindi po siya masikip. And at the same time, meron pa tayong isa pang fixed na bintana po dito sa side po na to. So, dami nyo pong pwedeng gawin sa space pa rin po na ito. Pwede kayo maglagay ng canva dyan. Maglagay po ng ilaw dito or chandelier. Maganda pa rin po yung magagawa natin sa space po nito. Pag-akit po natin, as you can see po, complete po kasi ang ating turnover ng unit na ito, yung una natin tinignan. Kaya tayo po ay naka-tiles pa rin dito. At naka-partition na rin po ang ating unit for 2 bedroom yan. So, tignan po natin yung first bedroom. So, dito po, ito po ang ating first bedroom. As you can see po, complete pa rin tayo dito. May tiles, fully painted ang mga walls, may kisame. Nandito po yung ating bintana para po sa harap ng ating bahay. Mapapansin nyo po dito, meron na rin tayo naka-ready, lagayan nyo ng window type na aircon at may saksakan na rin po dyan. So, hindi nyo na kailangan magtibag. In case na gusto nyo lang siyang gawing split type, tatakpan na lang natin yun. So, ngayon, ito po yung ating first bedroom. Maliwalas po siyang tignan kasi kung makapansin nyo po, mataas po ang ating ceiling. So, tignan po natin yung second bedroom. Dito naman po sa ating second bedroom, yung ating bintana dito po sa side, naka-jalousie po tayo. At yan din po dito sa likod. Pero okay din po ang ating space. So tamang-tama po kung kayo po ay nag-start pa lang po ng family or in case po na gusto niyo naman po na mas malaking space, pwede niyo naman po ito i-extend dahil malaki po ang inyong lot area. Yun po yung hindi natin pwedeng mabago sa pagbili po natin ng property. Pwede po natin pagandahin yung bahay. Pero kapag nakakuha po kayo ng mas malaking lot area, ang kagandahan po nun, pwede nyo pa siyang i-improve or marami po kayong pwedeng gawin. So ngayon, nakaready rin po yung mga saksakan natin dyan. Meron tayong jalousie dito. Again, sa likod para makita po natin or dito po natin tanaw yung likod po ng ating bahay. At meron din po tayong nakaready dito na lagayan po ng aircon. Window type po yan. Sama po yung sa turnover. So ngayon, nakita nyo po yung turnover natin ng complete. So in case po na gusto nyo po na kayo po yung mag-design sa design ng inyong bahay, at gusto nyo pong makatipid ng kaunti, pakita ko po sa inyo yung ating starter or yung ating semi-complete na turnover. Tara! So, ayan. Titignan naman natin ang kanilang starter na turnover. Gusto ko lang talaga i-emphasize. Ang laki talaga ng ating lot eh. Because tayo ay 72 square meters. So, imagine niyo na kung anong magagawa nyo dyan. Pero, tara, tignan po natin yung ating semi-complete or yung starter na turnover. Para magkaroon po kayo ng idea or kung gusto nyo pong mag-design ng sarili nyong bahay, ito po, i-check nyo. So dito, kung mapansin po natin, ang difference niya lang po sa ating complete turnover, meron lang po siyang tiles. Dito po, wala lang po siyang tiles, pero meron lang pong first coating ang ating mga walls. Finalize nyo na lang po yan kung ano pong gusto nyo ilagay na pintura dyan. Pero most likely, ganun po ang pagkaka-turnover natin. Minimal na lang din po ang papagawa. So, dito pa rin po ating space for the living area. Again, dyan po sa side ng camera, dito po yung ating dining area.
Sa countertop po natin sa ating kitchen, complete na po ito. Kung ano po yung nakita nyo doon sa ating complete, ganito rin po siya. May tiles, ito po yung sink po natin, may cabinet, kompleto po yung mga saksakan po natin dyan. At nandito pa rin po yung circuit breaker natin. So, dito po sa ating toilet and bath, complete na rin po, no? Ganoon na rin po yung pagkaka-turnover niya, katulad po ng naipakita ko sa inyo kanina. And, again, ito po yung access pa rin natin sa likod. So, sobrang liit lang po ng difference lang kanila. Starter na turnover at saka complete. So, wala lang siyang tile tsaka partition sa second floor. Tatignan natin second floor. Yan, so dito po sa second floor po natin, as you can see, wala lang din po siyang tiles at partition. So, you can imagine po kung ano po yung magagawa nyo sa space nyo. At pansin na pansin po talaga na kahit ceiling po tayo, kaya maganda po yung pasok ng hangin at saka ng liwanag. Maliban po doon sa partition na second floor at ng tiles din, gano'n na gano'n din po yung pagkaka-turnover katulad sa ating complete. So, nakita po natin yung ating complete turnover at starter or semi-complete turnover. Pag-usapan po natin ang presyo. So magkano nga ba ang presyo ng ating mga duplex unit dito po sa Erenville na merong typical lot area na 72 square meter at floor area na 44 square meter. Sa dalawang turnover po natin na starter at complete, ito po yung computation natin for starter. Meron po tayong total contract price na 2,237,168 pesos. Meron po tayong down payment po dito na 139,000. At meron po tayong reservation fee po dito na 10,000. At meron po tayong 10 months na down payment kaya madali na lang pong lipatan yung unit po natin. Hindi na po abot ng 2 taon, pwede na po kayo makalipat dito. Sa 10 months down payment po natin, meron po tayong 12,900 per month. Ang ating loanable amount naman po kay Pag-ibig ay magiging 2,010,865 pesos. Meron po kasi tayong second down payment at ito po ay 87,303 pesos at ito po ay payable ng 5 years po yan. So, in case po na magsabay po ito sa inyong monthly amortization, ang magiging price po nito ay 1,697 pesos. So, explain po namin yan further sa inyong mga inquiry. So, ang ating monthly amortization naman po, kasama na po yung MRI o yung insurance po natin at fire insurance. For 30 years ay 13,678 pesos 99 centavos. Meron po tayong required income po dito na 39,082 pesos. So, in case po hindi kayo pasok dyan sa required income na yun, pwede po kayong mag-co-borrower dyan. So, pag-usapan po natin yan sa inyong mga inquiry. Sa ating complete naman ng turnover, makikita nyo po sa screen ang ating price. So, in case po na hindi po kayo pasok sa required income, pwede po ang co-borrower dyan. As long as willing po sila na magbigay po ng or mag-submit po ng requirements. Ito po ay kahit hindi po kamag-anak. Hindi po kasi ganun kahigpit kay Pag-ibig. Ganun pa man, i-make sure lang po ninyo na makakapag-submit po sila ng requirements. So, kung kaya nyo naman po yung monthly, okay na okay po yan. And at the same time po, sa ating requirements po dito, kailangan lang po natin ng 2 valid IDs. Proof of income, yung payslip po natin, yung RCUEC po natin. Proof of billing po natin, yung Meralco bill, yung water bill po natin, or internet bill, pwede po yan. And kung meron po kayong documents nyo kay Pag-ibig, Pag-ibig loyalty card, or meron po kayong ESAB, pwede po yan. Yan po yung mga requirements para po tayo makapag-reserve. So, in case po na meron kayong further questions or need nyo po ng further informations regarding this project at gusto nyo pong magpa-pre-tripping po sa amin para makita nyo po ang project at ang unit to help you decide, you can contact us sa number po na makikita nyo sa screen. Nandiyan din po ang aming mga social media accounts. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng duplex unit na merong malaking lot area, perfect na perfect kung meron kang plano magpa-extend sa iyong bahay at magamit mo or ma-maximize mo ang inyong space. Nasa perfect na location, flood-free area dito po sa 13 Martires, Cavite. Duplex na unit na again, napaka-accessible na lugar. I-check nyo na po ito. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aming YouTube channel, please like, share, and subscribe na rin po para maging updated kayo sa mga bago po namin i-feature na bahay. Nakagaya po nito. Again, maraming po salamat sa panonood at magandang araw.